Brother, tagalogin niyo na lang po para maunawa ng mga tao yung may mga Hindi kasi sabi mo, sa Kristiyano naman, kapag meron kang original na liwain na pinuputunan sa naglandawa ng Greek, mas parang malalim ang dating. Kaya Arabic kasi pero tinatagalog ko naman. dali, translate ko na lang. Tama na? Para maunawa ng mga tao para may silang kumain dati. Diba, hindi na ba yung dear? Tinatagalog ko naman. Tinatagalog. Marami sila maintindihan yun. Ay, pero English. Diba? Tama na? Wala naman. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sa ngal ng Allah, mapagpala ang mahabagin ng lahat ng papuri, pasasalamat, pagbabalik loob ay para lamang sa nag-iisang Diyos na ating tagapaglikha, na lumikha sa ating lahat. Nawa ang kanyang pagpapala, kapayapaan at habag ay mapasa kanyang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa lahat ng taong nagnanais tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga mahal na mga magulang, mga mahal na kababayan, muli tayo po ngayon ay magbibigay sa inyo ng mga kaalaman hinggil po sa pananampalatayang Islam, na kung saan ang ating hangarin po dito ay ang kaligtasan ng bawat isa. Dahil lahat naman tayo naghahangad ng kaligtasan, kaya sinabi ni Jesucristo, hanapin ninyo ang katotohanan sapagkat ang katotohanan ay palalayain tayo dito. So yun po. So kami po ay mga Muslim na misyonaryo, mangangaral sa pananampalatayang Islam, na nagpapalaganap ng aral ng Islam dito sa ating mahal na bansang Pilipinas. At kami po ay taga Marikina din, taga Tumana, at meron din po kaming tinatawag na masjid or mosque dito sa may Barangay Silangan sa San Mateo. So ako ang inyong lingkod, si Brother Abdul Qadir, na isa rin pong dating Kristiyano, dating Katoliko, na yumakap sa Islam at nag-Muslim. At bilang Muslim, ay meron kaming tungkulin na nakaatang sa aming balikat. Ng tungkulin na ito, kapag hindi namin ito ipahayag sa inyo, ay magiging pananagutan namin sa araw ng paghuhukom. Kaya kami dito ay nagsasalita lang po, at hindi po kami manghihingi sa inyo ng donasyon or love offering. Bagkos magpapahayag po kami at mamimigay kami ng libreng babasahin. At kung meron sa inyo na magtanong patungkol sa Islam maging sa loob ng Kristyanismo, ay pwede pong magtanong at tayo po'y magbibigay sa inyo ng 100 pesos sa bawat magtatanong. Ganun po. Huwag po kayong mahiyang magtanong sa amin. Kami po ay nandito upang magbibigay ng serbisyong libre at ang higit sa lahat, ang kaligtasan natin sa kabilang buhay sa paraiso. So aking nais ibahagi sa inyo mga magulang ay ang patungkol sa tinatawag, sino ba si Allah? Narinig natin ang pangalang Allah, ang buong akala natin na ang Allah ay Diyos lang ng mga Muslim. Ito po ay hindi tamang pagkakaunawa sapagkat ang Allah ay walang kaibahan sa tinatawag nating Panginoong Diyos na tagapaglikha, ang lumikha ng lahat ng bagay. Si Allah po, siya po ang the ultimate creator. Siya po ang dakilang tagapaglikha na lumikha sa ating lahat. Siya ang nagkaloob ng ating buhay at si Allah rin ang babawi ng ating mga buhay. Si Allah ang naglikha ng kalangitan, lumikha ng kalupaan. Kaya sinabi niya sa banal na Quran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim,
Allahu alladhi khalaqas samawati wal ard wa bainahuma. Ang ibig sabihin po ng mga magulang ay si Allah ang siyang tunay na naglikha ng kalangitan at naglikha nitong kalupaan at naglikha sa anumang nasa pagitan ng langit at pagitan nitong kalupaan. Kabilang na po tayong mga tao. Kaya huwag niyo pong isipin na kapag narinig niyo ang pangalang Allah, ay isipin ninyo na Diyos lang naming mga Muslim. Ito po ay maling pagkakaunawa. Sapagkat si Allah po, siya ang tagapaglikha ng lahat. Lahat ng bagay na ating nakikita, hindi pa natin nakikita, ang Allah ang siyang naglikha niyan, mga mahal na magulang. Sabi niya sa banal na Quran, Allahu alladhi khalaqa samawati wal ard, Allahu khaliqu kulla shay. Si Allah ang Panginoon na siyang naglikha ng lahat ng mga bagay. Nakikita man, hindi nakita, yan po ang tagapaglikha sa ating lahat, mga magulang. Siya po ang Panginoong Allah. Dito sa pananampalatayang Islam, bilang mga Muslim, ang pinag-aaral namin dito na pinakamataas ay sambahin lang natin ang dakilang tagapaglikha na lumikha sa ating lahat, mga magulang. Kung sino ang tunay na Diyos na Creator, dahil tayong mga tao, nabibilang tayo sa creation, tayong mga tao, nabibilang tayo sa mga nilikha, at merong tagapaglikha, merong Creator, kaya siya ang tagapaglikha, siya ang nararapat sa ating pagsamba. Yan ang turo ng pananampalatayang Islam. Sa nag-iisang Diyos lamang tayo sasamba sa tagapaglikha. At ito din ang pangulong kautusan ni Jesus Christ na ating mababasa sa inyong Biblia sa Marcos 12:29 na itinuro ni Jesucristo. Sabi niya, makinig kayo o Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon natin ay nag-iisang Panginoon lamang. So si Jesucristo, hindi siya nag-claim na siya ay Panginoon at Diyos, bagkus mayroon siyang itinuturo na may Panginoon na nasa ibabaw ng kalangitan. Kaya sabi ni Jesus, sambahin siya ng buong lakas, buong puso, buong kaluluwa, at buong isip. So yun po ang alam, mga magulang. Ang Diyos ni Jesucristo at Diyos naming mga Muslim, iisa lamang po, mga magulang. Siya po ang the ultimate Creator. Kaya sinabi ni Jesucristo sa kanyang panahon, ating mababasa sa banal na Quran, wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratum mustaqim. Ang ibig sabihin po, mga magulang, nung panahon ni Jesus Christ, siya'y nangaral at siya'y nagwika at katotohanan na si Allah ang aking Panginoon, inyo rin Panginoon. Kung kaya't, ayon kay Jesucristo, sambahin niyo si Allah sapagkat yan ang matuwid na landas. So malinaw po, ayon sa turo ni Jesucristo na dakilang propeta, sabi niya, si Allah daw ang tunay niyang Panginoon at atin ding Panginoon. Iisa ang Panginoon ni Jesucristo at Panginoon natin. Anong pangalan? Siya si Allah. Panginoon ni Jesus, Panginoon natin. Kaya sabi ni Jesus, sambahin niyo si Allah sapagkat yan ang matuwid na landas. So ang matuwid na landas, mga magulang, ang buhay na walang hangganan na itinuturo ni Jesucristo sa atin ay kilalanin lamang natin ang nag-iisang Diyos na tunay. Yun ang kanyang pangulong kautusan na siyang, sabi niya, buhay na walang hangganan. Ang makilala kanila na ikaw ay nag-iisang Diyos na tunay. Kapag ating kinikilala ang nag-iisang Diyos na tunay, anong pangalan ng tunay na Diyos? Allah. Allah. Yan po ang tunay na Diyos. Pagkatapos ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili, sabi niya, at ako si Jesucristo na isinugo. So malinaw, isinugo daw siya. Ang nagsugo kay Jesus,
siya si Allah. Yan ang tunay na Diyos, mga magulang, na karapat-dapat nating sasambahin. Sa Islam, mga magulang, kaming mga Muslim, hindi kami nalilito pagdating sa pagsamba sa Diyos. Pagdating sa pagkilala sa Diyos, kaming mga Muslim, ay hindi kami nalilito. Dahil iisang Diyos lamang, iisang Panginoon lamang ang aming sinasamba. Kung sino ang Panginoong Diyos na naglikha ng kalangitan, lumikha ng kalupaan, lumikha sa ating lahat, siya ang aming sinasamba. Siya lang na nag-iisang Diyos. Dahil itinuturo naman ito ng mga propeta. Lahat ng mga propeta sa kasaysayan, magmula kay Adan, Noah, Abraham, Moises, Jesucristo, maging ang huling propeta na si Muhammad, iisa ang kanilang mensahe at dalang katuruan. Ang sumamba lang tayo sa nag-iisang Panginoong Diyos na tagapaglikha sa ating lahat. Period. Yun lang ang turo ng mga propeta. Kaya sa loob ng banal na Quran, sinabi po ng dakilang tagapaglikha na si Allah, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ang ibig sabihin po ng mga magulang, dahil Arabic po yun, ang kahulugan po sa malapit, sinabi ng Diyos, sinabi ng Panginoong tagapaglikha, ang Panginoong Allah, sabi niya, katotohanan. Katotohanan, ako ay nagpadala, nagsugo ng mga propeta, ng mga mensahero sa bawat lugar, sa bawat bansa, sa bawat panahon, na ang kanilang mensahe ay sambahin lang ang Panginoong Allah. Sambahin lang daw ang nag-iisang Diyos, mga magulang. Sa nag-iisang Panginoon lang daw tayo sasamba. Yan ang misyon ng mga propeta. Walang propeta sa kasaysayan na sumamba kay Jesus, sumamba sa mga rebulto, sa mga larawan. Walang propeta sa kasaysayan, maging si Moises, si Jesucristo, si Abraham, hindi sila nagturo na tayo sumamba sa mga nilikhang bagay, sa mga inukit. Kundi ang lahat ng mga propeta, sila'y nagkakaisa sa isang mensahe, ang la ilaha illallah. Walang Diyos, walang tunay na Panginoon na karapat dapat sambahin liban ang Panginoong tagapaglikha, ang Panginoong Allah. Yun po ang dalang mensahe ng mga propeta. Kaya kung sino ang Diyos na sinasamba ni Jesus, ni Moises, ni Abraham, ng lahat ng mga propeta, doon tayo sumamba, mga magulang, mga kababayan. Huwag tayong mag-imbento ng Diyos. Kung sino ang Diyos ni Jesucristo sa kanyang panahon, meron siyang sinasamba, meron siyang kinikilala, meron siyang dinadalanginan si Jesus, yun din ang ating sasambahin para hindi tayo maligaw ng landas. Kaya yung mga propeta, sila ang daan at ilaw at katotohanan. Kaya kung sino ang Diyos ni Jesus, yun ang sambahin natin. Hindi si Jesus ang sasambahin. Kasi sa panahon ni Jesus, meron siyang Diyos na sinasamba. Nananalangin si Jesus. Libre lang. Nagsusumamo siya. Nagdarasal si Jesucristo. Siya ay merong Panginoon. Meron siyang Diyos na sinasamba. At yun din po ang dapat nating sasambahin. Salamat po. So yun po, mga magulang. Kami po mga Muslim, ang aming katuruan po na pinapangaral sa inyo ay wala pong kaibahan sa turo ni Jesucristo, ni Moises, ni Abraham. Sambahin lang natin ang nag-iisang Panginoong tagapaglikha. Yan ang pinakamataas na turo ng Islam, na siya namang pinakamataas na turo sa loob ng Kristyanismo. Sa First Commandments, ang unang commandments doon, nakasaad sa lumang tipan sa Exodus 20 verse 3 hanggang 4, sabi doon ng Diyos, sabi niya, ako ang inyong Panginoong Diyos, huwag kayong magkakaroon ng iba pang Diyos liban lamang sa akin. Yun po ang turo ng Islam. Huwag tayong magkakaroon pa ng ibang Diyos.
kundi kung sino ang lumalang sa atin, nagpahiram ng ating buhay, sa Kanya lamang tayo sasamba, mga magulang. Wa'budallah, sambahin lang ang Allah, wala tusriku bihi syai'ah, at huwag siyang bigyan ng katambal sa anumang uri ng pagsamba. Sapagkat ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga larawan, sa mga inukit, sa mga nilikha lamang katulad natin, ito po ang kasalanang walang kapatawaran sa dakilang tagapaglikha. Walang kapatawaran na kasalanan ang sumamba pa tayo at kumikilala pa tayo sa mga nilikha katulad natin. Dahil ito ay sumasalungat sa unang kautusan sa 10 Commandments na huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos kundi ang lumikha lamang sa atin. Yun po ang turo ng Islam. At sinabi ng mga propeta, wagstanibut tagut. Layuan, sabi ng mga propeta, iwasan ninyo, talikdan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun ang sabi ng mga propeta. Ipinagpatuloy lang naming mga Muslim ang dalang turo at mensahe ng mga propeta na dapat tayong magbalik loob, bumalik tayo sa pagsamba sa ating dakilang tagapaglikha. Sambahin natin, salamat, ang lumikha sa ating mga magulang. Huwag tayong sumamba sa kapwa-tao. Huwag tayong sumamba sa mga kapwa, mga nilikha lamang. Bagkus ang dapat nating sasambahin, ang lumalang, ang lumikha lamang sa atin, ang nagkaloob ng ating mga buhay. Siya po ang Panginoong Allah. Siya po ang tunay na Diyos, mga magulang. Kaya huwag niyo pong isipin na si Allah ay Diyos lang namin, mga Muslim, kundi Diyos nating lahat. Si Allah po, yan po yung, di ba si Jesucristo, nagdarasal siya, nagsusumamo, umiiyak siya, nananalangin si Jesus, ang sabi niya, Ili, lama sabaktani. Ito yung wikang Aramaik na lingwahe ni Jesucristo na ang kahulugan doon sa Tagalog. Sabi ni Jesus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So magtataka tayo, si Jesucristo, Diyos, ayon sa turo ng mga mangaral sa Kristyanismo, pero si Jesucristo nagdarasal siya, umiiyak si Jesus, nananalangin siya, at may tinatawag siyang Diyos. Sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yung Diyos na tinatawag ni Jesus, mga magulang, yun po ang Panginoong Allah. Iisa lang po ang tunay na Diyos. Si Allah po siyang nagpadala kay Moises. Si Allah, ang Panginoong Allah, siya nagpadala kay Noah, kay Abraham, kay Jesus Christ, kay Propeta Muhammad. Lahat ng mga propeta ang nagsugo sa kanila ay si Allah. Kaya sabi ng mga propeta sa kanilang panahon, wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha ilahuwa rahmanur rahim. Ang ibig sabihin po, mga magulang, sinabi ng ating dakilang tagapaglikha, at ang inyong Diyos, ang inyong Panginoon, ay nag-iisang Panginoon at Diyos lamang. Siya ang mahabagin at maawain sa kanyang mga nilikha. Siya ay nagpapatawad ng lahat ng kasalanan, ngunit meron pong kasalanan na hindi kayang patawarin ni Allah, mga magulang. Na kapag ang tao ay inabutan ng kamatayan at hawak niya ang kasalanan ito, hindi na siya mapapatawad magpakailan paman. Ano ang mangyayari sa kanya sa kabilang buhay? Siya ay mananahan sa nadagat-dagatang apoy sa impyerno. Salamat po. Siya po ay mananahan sa impyerno. Ano po yung kasalanan na hindi mapapatawad ng Diyos, ng tagapaglikha? Katulad ng sinabi natin kanina, na ang pagsamba sa mga nilikhang bagay. Ang pagsamba sa mga nilikha, yan po ang kasalanang walang kapatawaran, dahil ito ay pagsalungat sa unang kautusan na sambahin lang natin ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha.
At sumasalungat din ito yung pagsamba sa mga nilikhang bagay sa layunin kung bakit nilikha tayo ng Diyos, mga magulang. Tayong mga tao, may purpose ang buhay natin. Hindi tayo nilikha para maglaro lang dito sa mundo, magpakayaman, magtrabaho, mag-asawa. Hindi tayo nilikha ng Diyos sa mga bagay na yan. Ang purpose ng buhay natin sa mundo, bakit tayo nilikha ni Allah, ay sinabi niya sa banal na Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sabi ng Diyos, ang Panginoong Allah na tagapaglikha, at hindi ko nilikha ang mga engkanto at ang mga tao sa layunin na sambahin lamang ako. So malinaw po, mga magulang, nilikha tayo ng Diyos, ng Allah, upang sumamba lamang sa Kanya. Kaya kapag hindi tayo sasamba sa Allah, anong mangyayari sa atin sa kabilang buhay? Itatapon tayo sa impyerno. Dahil ang dahilan kung bakit umiral tayo sa mundo ay sambahin lang ang dakilang nag-iisang Diyos, ang Panginoong Allah. Yun po ang mission natin, mga magulang. Kaya kaming mga Muslim nag-aanyaya sa bawat isa sa atin na manumbalik tayo sa pagsamba sa dakilang tagapaglikha na pinagkakautangan ng ating buhay. Sa loob ng pananampalatayang Islam, napakadali pong intindihin ang turo ng Islam. Walang kahirap-hirap, kahit batang maliit na uunawaan ang turo ng Islam. Ang turo ng Islam, kung sino ang Diyos na naglikha sa atin, nagpahiram ng ating buhay, sa Kanya lang tayo sasamba. Huwag tayong sumamba sa propeta, sa anghel, sa espiritu, sa kahoy, sa bato, sa tao, dahil nilikha sila katulad natin. Iba ang tagapaglikha, iba ang mga nilikha. Ang tagapaglikha, nag-iisa lang. Ang Creator, only one God. Iisa lang po ang tunay na Diyos. Kaya kung nalilito tayo, kung sino ang Diyos na dapat nating sasambahin, huwag na tayong malito. Dahil sinabi ng Diyos na si Allah sa banal na Quran, Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ano ang sabi ng Diyos? Ano ang sabi ng tagapaglikha, ang Panginoong Allah? Sabi niya, o mga tao, o sangkatauhan, sambahin ninyo ang Panginoon. Sinong Panginoon? Ang Panginoon na siyang lumikha sa inyo. So kung sino yung Panginoon na lumikha sa atin, malinaw, siya lang ang ating sasambahin, mga magulang. Ang tanong, sinong lumikha sa atin? Sinong Panginoon ang lumikha sa atin? Si Jesus ba ang lumikha sa atin? Hindi. Dahil nung hindi pa pinanganak si Jesus, ni Birhen Maria, ay may Panginoon na, may tagapaglikha na. Marami nang nauna kay Hesus Kristo. Nauna si Propeta Moises, si Propeta Abraham, Propeta David, Solomon, Propeta Noah, napangaraming propetang nauna kay Jesus. Wala pa si Maria. Kompleto na, may langit, may lupa na, marami ng taong nauna. Kaya po, malinaw po, kung sino ang sinamba ng mga propeta, ng mga nauna pa sa atin, kung sino ang kanilang Panginoon, kung sino ang kanilang Diyos, yun din ang sasambahin natin, mga magulang. Huwag na tayong malito. Huwag tayong magkaroon ng pag-aalinlangan. Ang turo ng Islam, mas malinaw pa sa sikat ng araw. Kung sino ang tunay na Diyos na lumalang sa atin, doon lang tayo sa Kanya sasamba. Hindi tayo sasamba kay Jesus, dahil si Jesus ay isa lamang na dakilang propeta na isinugo ng dakilang tagapaglikha na si Allah. Kaya sinabi ni Hesus Kristo sa Juan 17 talatang 3, at ako nga si Hesus Kristo na isinugo. So malinaw, si Jesus ay sugo, propeta, siya ay mensahero, siya ay lingkod at alipin ng ating dakilang tagapaglikha. So yun po, mga magulang. Kaya sa loob ng pananampalatayang Islam, lagi naming binabanggit ang pangalang Allah
dahil siya ang tunay na Diyos na siyang lumikha sa ating lahat. Si Allah ang nagsugo sa lahat ng mga propeta, si Allah ang naglikha kay Adan, kay Eva, kay Noah, sa lahat ng mga tao. Siya po ang tunay na Diyos na karapat-dapat nating sasambahin. Kaya nga, dapat malaman ng mga tao, dahil sinabi ito ng Diyos na si Allah, ang Pangulong Kautusan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ang ibig sabihin po, sabi ng Diyos sa tagapaglikha, pakaalamin ninyo na walang Diyos, walang Panginoon, ang karapat-dapat sambahin, maliban lamang ang Panginoong Allah. Yun po ang dapat malaman natin mga magulang. Tayong mga tao, lahat ay naghahangad ng paraiso. Wala sa atin dito na gusto ng impyerno. Kaya sambahin natin si Allah sapagkat siya ang lumikha ng paraiso at siya rin ang lumikha ng impyerno. Kaya sa araw ng paghukom, kapag hindi tayo sasamba sa Allah, paano tayo makakapasok sa paraiso? Ang paraiso, ang naglikha niyan ay ang Panginoong Allah. Kaya kung sino ang lumikha sa paraiso, sambahin natin ang lumikha ng paraiso at ang kanyang pangalan ay Allah. Sa panahon ni Jesucristo, sa wika niyang Aramaic, tinawag niyang Diyos na Ili. Di ba? Ili, Ili, Diyos ko, Diyos ko. Yung Ili, lingwahe ni Jesus na Aramaic po yun. Kasi sa panahon ni Jesucristo, Aramaic ang kanyang lingwahe, ang Ili ay katumbas ng Allah. Allah sa wikang Arabic. Kasi ang Arabic at Aramaic ay mga Semitic language. Ang Hebreo ay Semitic language. Tinawag din ni Propeta Moises ang Diyos na Elohim. Elohim, Ili, Allah, iisa lang po yan mga magulang. Yan po ang dakilang tagapaglikha na lumikha sa ating lahat na nagkaloob ng ating mga buhay. Kaya po mga magulang, ang pinakasusi ng paraiso na dapat nating kunin at yakapin ay ang La ilaha illallah. O katumbas na walang Diyos na tunay na karapat-dapat na ating sasambahin, maliban lamang ang iisang Diyos, ang Panginoong Allah. Kaya mga magulang, ang Allah po ay, ito po ay espesyal na pangalan or personal na pangalan ng ating dakilang tagapaglikha. Tingnan niyo po, wala pong tao o anumang mga nilikha na nagpapangalan sa pangalang Allah. Wala po. Ang Allah, pangalan lang yan ng espesyal para lamang sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya wala tayong marinig na tao na pangalang Allah. Hayop, pangalang Allah, wala. Isda, halaman, bulaklak, anuman na mga nilikha, wala pong nagpangalang Allah. Bakit? Espesyal yan na pangalan para sa ating dakilang tagapaglikha na hindi natin pwedeng ipangalan sa ating mga tao. Ha? Hindi katulad ng Jesus, maraming Jesus na nagpapangalan. Pero Allah, sa espesyal lang yan sa dakilang tagapaglikha na lumikha sa atin. At si Allah mga magulang, dahil nakilala natin ang Diyos ngayon sa kanyang pangalang Allah, nais nating bigyan ng pagpapaliwanag ang katangian ng Panginoong Allah. Ano ba ang katangian ng Diyos na tagapaglikha na si Allah? So meron siyang katangian mga magulang na dapat nating malaman. Kasi iba ang katangian ng tao, tayo, at iba ang katangian ng Diyos na tagapaglikha. Ipinakilala ng Panginoong Allah ang kanyang katangian sa banal na Quran, kanyang sinabi, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ang sabi ng Diyos na tagapaglikha sa ating lahat mga magulang, ang Panginoong Allah, sabi niya, sabihin mo, O Muhammad, dahil si Propeta Muhammad ang huling propeta, pinapasabi sa kanya, Qul
huwallahu ahad. Sabihin mo, Muhammad, sa mga tao na ang Diyos, ang tagapaglikha na si Allah, ay iisang Panginoong Diyos lamang. Iisa lamang, ahad, wahid. Sa Tagalog, iisa lang mga magulang. Kaya, yung paniniwala na tatlo, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, Trinidad, yan ay sumasalungat sa mensahe na itinuro ng lahat ng mga propeta, dahil ang lahat ng mga propeta, iisang Diyos lang ang kanilang pinapasamba. Only one God, walang tatlong persona. Wala pong propeta na nagturo na sumamba tayo sa tatlong persona. Si Moises hindi nagturo ng ganyan. Si Abraham hindi nagturo na may Diyos Ama, may Anak, may Espiritu pa. Si Noah, si Adan, lahat ng propeta, iisang Diyos lang ang kanilang itinuturo. Only one God. Kaya sa Islam, when we say God is one, absolutely one. Hindi yung isa pero naging tatlo. Tatlo naging isa. Yan po ay walang katuruan sa mga propetang ganyan. Lahat ng mga propeta, iisang Diyos lang ang kanilang itinuturo. Hindi pwedeng marami. Magkakagulo tayo pag tatlo ang Diyos natin. Halimbawa sa Marikina, kung tatlo ang mayor, eh sinong susundin natin? Iisa lang dapat. Iisa lang ang mayor. Si Mayor Maan. Ang Diyos na tagapaglikha, iisa lang din. Hindi tatlo. So yun, ahad, wahid. Yun po, iisang Diyos lamang mga magulang. Pag sumubra sa isa ang Diyos na sinasamba, mali. Dahil isa lang po ang tunay na Diyos. Pangalawa, Allahu Samad. Ang pangalawang katangian ng Diyos na si Allah, siya ay As-Samad, sandigan ng lahat. Siya ang nagbibigay ng pangangailangan natin, hangin, ulan, lahat ng ating mga pagkain, mga prutas, lahat yan mula kay Allah. Mga palay, isda, lahat ng ating ikinabubuhay, galing yan sa Allah mga magulang. Siya ang nagtutustos sa atin. Siya ang tumutulong sa atin kapag may mga trahedya, baha, lindol, bagyo. Si Allah ang nangangalaga sa atin. Si Allah, wala siyang pangangailangan sa atin. Hindi pwede na ang Diyos ay nangangailangan sa atin. Bagkus tayong mga tao ang may pangangailangan sa Panginoong Allah. Ha? At ang Allah, siya ang walang hangganan, walang katapusan ng kanyang pagiging Diyos at Panginoon. Hindi siya nagwawakas, hindi siya namamatay. Ang Diyos walang kamatayan. Kapag ang Diyos ay namatay, patay tayong lahat. Sino na mangangalaga sa atin kapag namatay ang Diyos? Di ba? Ang Diyos ang nangangalaga sa atin, kaya hindi pwede na mamatay ang Diyos. Katulad ng paniniwala na ang Diyos ay namatay ng 3 araw at 3 gabi, abay, anong mangyayari sa kanyang mga nilikha pag namatay ang Diyos? So ito ay kalapastanganan sa kanyang kadakilaan na namatay ang Diyos. Kapag namatay ang Diyos mo, hindi yan Diyos, tao yan, namamatay. Lahat ng may simula, lahat ng may umpisa, magwawakas yan. Kung ang Diyos may simula, ipinapanganak, magwawakas din yan. Mawawalan tayo ng Diyos. Si Allah, sabi niya, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Sabi ng Diyos na tagapaglikha na si Allah, magtiwala kayo sa tunay na Diyos, sa tagapaglikha, ang Panginoong Allah, na kailanman ay hindi mamamatay. Lagi siyang buhay. Buhay na buhay ang Diyos mga magulang. At kailanman hindi siya mamamatay. Bakit? Siya ang naglikha ng buhay, siya ang naglikha ng kamatayan, hindi siya magpapasakop sa kanyang mga nilikha. Ang Allah, ang tagapaglikha ng buhay at patay, bakit pa siya mamamatay? Siya na nga ang tagapaglikha, di ba? So gamitin po natin ating talino. Yan po ang katangian ng tunay na Diyos na walang hanggan ang kanyang kapangyarihan. Huwal awwal wal akhir. Siya ang nauna at siya rin ang mahuhuli. Kullu alayha fan
maglalaho ang lahat ng mga nilikha. Tayong mga tao, lahat tayo malilipol, lahat tayo mamamatay, lahat tayo ay babalik sa ating tagapaglikha. Kaya kung sino ang naglikha sa atin, siya lang ang ating sasambahin, at yan po ang Panginoong Allah. Ano pang katangian ng Allah bilang Diyos na tunay? Sabi niya, lam yalid wa lam yulad. Ang Allah, ang Diyos na tagapaglikha mga magulang, siya po ay hindi nagkakaroon ng anak. Hindi po nanganganak ang Diyos mga magulang, mga kaibigan. Kasi kapag manganak ang Diyos, hindi na siya nag-iisa. Dadami na siya kasi nanganak, di ba? Ang tao kapag manganak, tao din ang magiging anak. Ang kalabaw pag nanganak, kalabaw din ang kanyang magiging anak. Kung ang Diyos ay ating pinagbibintangan na siya'y nanganak, magiging dalawa na ang Diyos natin. Hindi na siya nag-iisa. Ha? At yung anak niya, pag lumaki yun, manganak din yun, ang tawag doon ay Diyos Apo. Ha? Marami ng Diyos, hindi na nag-iisa. Kaya sa turo ng Islam, ipinapakilala ng Diyos na si Allah na kailanman ay hindi siya manganganak dahil hindi naman siya tao para manganak, ni hindi siya hayop, ni hindi natin alam kung ano ang kanyang ang kanyang katangian. Hindi natin alam, hindi po tao ang Diyos. Napakalaki ng nilikha ng Diyos, tapos sabihin mo naging tao siya? Ito'y kalapastanganan sa kanyang kadakilaan. Nililiit mo ang kapangyarihan ng Diyos, ginawa mong tao. Samantalang ang nilikha niya, gano'ng kalaki ang mundo, ang galaxies, napakalaki ng araw, ng buwan, tapos sasabihin mo ang tagapaglikha ay nagiging isang tao, yan ay kabulastugan na paniniwala. Hindi po yan angkop sa kadakilaan ng Diyos na manganak siya ng isang tao. Kaya sinabi niya, hindi ako nagkaanak, ni hindi ako ipinapanganak. Wala siyang magulang, wala siyang pamilya, wala siyang asawa, wala siyang nanay, walang tatay. Paano nagkaroon ng magulang ang Diyos? Meron pa bang nauna kaysa sa Kanya? Di ba ang Diyos ang nauna? Tama. Paano siya nagkaroon ng nanay? Kaya kung ang Diyos mo ay may nanay, ay hindi yan Diyos. May nauna pa sa Kanya eh. Ang tunay na Diyos, siya ang nauna. Walang mas nauna sa Kanya. Kaya, kung si Jesus ay Diyos, pero may nauna sa Kanyang tao, si Maria, ay tanongin natin yung mga sarili dyan. Ang Allah, ang tunay na Diyos, siya ay nauna. Huwal awwal. Wala pa ang mundo. Wala pa lahat-lahat. Nandito na siya, nag-exist na siya. Kaya ang Diyos ang nauna, hindi tao ang nauna. Ha? Si Maria nauna, bago si Jesus, mayroon pang nauna sa Kanya. Ibig sabihin, questionable yun. Kaya si Jesucristo sa Islam, siya po ay isang propeta na isinugo lamang. Siya ay mensahero, sugo siya ng Allah. At ang panghuli, katangian ng Diyos, walam yakullahu kufuwan ahad. At si Allah, siya ay wala sa Kanyang makakahalintulad. Ang Diyos, mga magulang, ang tagapaglikha na si Allah, hindi siya babae, hindi siya lalaki. Wala siyang katulad. Kaya sa Islam, hindi kami tumatawag ng Ama. Hindi kami tumatawag sa Diyos ng Ama. Kasi pag sinabing Ama, may katulad na siya, lalaki siya. Di ba? Maraming lalaki. Ang Diyos, ang Allah, wala pang nakakakita sa Kanya. Hindi natin ma-imagine, lalaki ba siya o babae. Kasi wala pang nakakita sa Kanya. At sinabi niya, Laysa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Si Allah, ang tunay na Diyos, walang nakakakita sa Kanya. Wala siyang katulad, wala siyang kagaya. Siya ang nakakakita, siya ang nakakadinig, at wala sa Kanyang makakahalintulad. Walang kagaya. Kaya yung pagtawag ng Ama sa Diyos, ay binigyan mo siya ng kagaya. Ginawa mong lalaki, samantalang wala pang nakakita sa Kanya. Sabi nga ni Jesus kailanman walang nakakakita sa Diyos magpakailanman. Paano mo tinawag na Ama? Sinisigurado mo bang lalaki siya? Nakita mo ba siya? Ang sagot ay hindi. Bakit mo tinawag na lalaki? Pag sinabi mong Ama, may anak siya.
At nakita mo siyang nanganak? Hindi rin. Eh bakit mo sinabi nagkaanak ang Diyos? Ang Diyos hindi nanganganak. Eh, hindi naman siya tao para manganak. Ha? Hindi rin siya espiritu. Hindi rin siya anghel. So paano mo sabihin nanganak ang Diyos? Kalapastanganan sa ating kadakilaan sa nag-iisang Diyos. Kaya sa Islam, ating kinikilala ang Diyos, ang kanyang pangalan ay Allah, pagkatapos kinikilala rin natin ang kanyang katangian. Kaya yung ibinigay namin mga magulang, kung tumama at alinsunod na ibinigay namin sa inyo at tumulad doon sa inyong paniniwala sa Diyos, hawakan niyo ang paniniwala ninyo. Nasa tama kayo. Pero kung sumusulungat, kumukontra sa ating pagpapaliwanag, ay mag-isip tayo mga magulang. Ha? Ang Diyos na tunay na si Allah, iisa lang. Hindi tatlong persona, ha? Isa lang po. Kaya nga sinabi ni Allah, wa ilahukum ilahun wahid. At ang Diyos, ang Panginoon, ay nag-iisang Diyos at Panginoon lamang. Hindi tatlong persona. Buti po nga sa loob ng Quran ay sinabi ng Diyos na si Allah, wala taqulu salata. Huwag kayong magsalita na tatlo ang Diyos. Ha? Intahu khairan lakum. Yan ang mas mainam para sa inyo. Manahimik na lamang kayo. Huwag kayong magturo na ang Diyos ay tatlo. Bagkus ang ang Diyos, ang Panginoon, ilahukum, ilahun wahid. Ay ang Diyos na Panginoon, ang Diyos na tagapaglikha, nag-iisang Diyos at Panginoon lamang. So yun po mga magulang, nawa po nakapagbigay kami sa inyo ng tamang katuruan at meron po tayong mga libreng babasahin dito. Libre po ito, walang bayad. Kumuha po kayo, wala namang bayad po. Tagalog po ito. Salamat, sir. Salamat, sir. O sige, libre lahat siya. Kumuha ka ng babasahin mga kababayan, wala pong bayad dyan. Ha? Hindi po kami manghihingi sa inyo ng love offering. Kami pa po ang magbibigay sa inyo. Ang magtatanong, bibigyan natin ng 100 pesos. Kahit anong klaseng tanong po, ay welcome po kayo na magtanong sa amin. Ha? Hindi po kami magagalit. Matutuwa po kami ng lubos. Dahil kayo nagtatanong, tanda na kayo ay naghahangad ng kaligtasan. So kung may tanong, may 100 pesos. Pang merinda lang. Ha? At mayroon po tayong libreng babasahin dito. Kuha lang po kayo mga magulang. Wala namang bayad. Libreng babasahin. Tagalog po ito, ha? So kung wala namang tanong, hanggang dito na lang kami. At kung meron po kami nasabi na nasaktan namin ang inyong mga damdamin, ako po yung humihingi ng patawad at paumanhin. Hindi po namin hangad na masaktan ang damdamin ng bawat isa. Ang hangad po namin ay kaligtasan ng bawat Pilipino. Kaligtasan nating mga Pilipino na hindi lang tayo sa mundo nakapokus, bagkus sa kabilang buhay din, pupukusan din natin, bigyan din natin ng panahon ng ating mga sarili na paghandaan ang kabilang buhay. Na lahat tayo nawa papasukin sa kaharian, sa paraiso ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya magsuri po kayo mga magulang. Magsuri po kayo. Kami po ay nag-aanyaya sa inyo na isama niyo po ang reliyong Islam sa inyong pananaliksik. Wala namang sapilitan sa relihiyon, pero isama niyo lang po, magbasa-basa tayo. Meron lang tayong libreng babasahin dito at magiging bukas lang yung ating kaisipan. Gagabayan tayo ng dakilang tagapaglikha sa katotohanan. So hanggang dito na lamang at maraming salamat sa lahat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang gabi po sa inyong lahat. Nawa po dalangin ko sa Panginoong Allah sa pamamagitan ng ating pagbabahagi ay nabuksan natin ang inyong mga puso't damdamin upang kayo nawa ay makasumpong ng kaligtasan sa kabilang buhay sa paraiso at saliksikin ng Islam ang relihiyon na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos na si Allah. Maraming salamat hanggang sa muli. Hanggang dito na lamang. Salamat, sir. Salamat sa iyong pagkuha ng babasahin. Marami pa tayong babasahin dito. Baka sino pa gustong kumuha, kuha lang po dito. At hanggang dito na lang, maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat hanggang sa muli. Ito pa sir. Salamat po.